Good afternoon po, classmate. Good afternoon, ma'am. So, I am Angelique Camille D. Amparado from Bula Central School, Teacher 1, and I'll be going to discuss to you about meaning and function of guidance. So, based on the picture po, what comes into your mind when you saw this picture? Who wants to answer po? Anybody po? So, dito po sa picture na ito, parang nag-iisip siya po kung saan or kung ano ba yung pipiliin niya. Kung dito po ba sa kaliwa or sa kanan, kung red po ba or blue. So, dito po, when in doubt, we just need to seek help in choosing the right decision. Meaning po, to start where the end in mind is or kung saan po talaga natin gustong magkaroon talaga ng final decision sa life natin. Kung ano po ba yung i-choose natin na career, kung ano po yung right decision, ano po yung right path na dapat nating i-take. So parang ilalagay po natin yung career goals natin into a perspective 1. So naintindihan po ba? Clear po ba? Yes, ma'am. Yes po. So, next po. What is guidance? For you po, what is guidance? What comes into your mind when you hear the word guidance? Alam ko Ma'am? makakasagot nito si Ma'am Dali kasi diniscuss niya to. Sige po, kahit sino na lang po. Any Ma'am. idea po or... Yes po, sige po. Okay. Guidance, ma'am, involves personal help given by someone. So it is designed to assist a person to decide where he wants to go, what he wants to do, or how he can best accomplish his purpose. So it assists also to solve problems that arise in his life. Okay po, ma'am. Thank you very much po. And that's correct po. When we hear the word guidance, meaning po to seek help or advice from a well-experienced person. So based po dito sa picture sa ibaba, ano po yung interpretation ninyo sa picture po na nasa baba? Ano po yung parang nakikita nyo? Anyone po? Ma'am, for me po, Yes po, sige po. for me po, ito pong nasa picture, so it shows na naayos po yung isip or kaisipan ng isang estudyante through guidance. Yes po, tama po yan. So, based po dito sa picture, parang yung mind po ng naka-color violet is parang buhol-buhol or parang naguguluhan po siya, wala po siyang maintindihan. And ang solution po dito is, need niya po ng advice to fully understand and have a guidance in decision making para po parang hindi siya magsisi sa decision na ginawa niya. Kasi nag-seek naman po siya ng help and advice sa ibang tao. And that's why, andito po yung isa pong babae, ito pong naka-white, siya po yung mas knowledgeable or mas naiintindihan niya yung situation kasi nga po, mas experienced siya in terms of giving advice and handling problems. Kaya po, meron tayo sa school, di ba po, mga guidance counselor na kung saan sila po yung nag-help sa atin pag may problema po tayo. Pero, di ba po nung elementary or high school tayo, when we hear the word guidance, parang unang tatatak po sa isip natin, hala, may ginawa kang mali. Bakit ka pinapapunta sa guidance? Na-experience niyo po yan nung elementary or high school kayo? Or kaya po college? Yung parang
yung karamihan po kasi 'di ba sa mga bata, sa mga estudyante, pag naririnig po nila yung salitang guidance is meron ka kaagad ginawang mali. Pero hindi po yun pag sinabi po natin guidance, sila po yung mga or yung guidance counselor, sila po yung mga mag-help sa mga student na nag-struggling sa life po nila, sa problems nila, sa study nila, or sa kung ano pa man pong aspect sa life nila. Next po, it is the assistance or help rendered by a more experienced person to a less experienced person to solve certain major problems of the individual. So dito po sa sila po yung mga less experienced, sila po yung mas nangangailangan ng advice or ng guidance ng mas experienced na tao when it comes to giving advices like sa educational, sa vocational, or sa personal. So dito na din po papasok yung tinatawag na guidance counselor. Kasi kung saan po yung guidance, it facilitate yung mga tao na kailangan talaga nito para ma-manage nila yung mga decision nila sa buhay, para ma-reach nila yung full potential nila pagdating sa decision making. So dito po, experience ko po dito is nung 4th year high school ako. Gaya din po nung sabi ni Ma'am Dali yung about po sa NKAI, nag-take din po ako noon, nag-take kami nung 4th year high school, and yung lumabas po dun is vocational yung akin, ibig sabihin po magmamadre. Sabi ko, parang hindi ko kaya rin magmadre. So yung sunod po nun is teacher, yung sa education. Sabi ko, sige, teacher na lang. Kasi malapit naman po sa puso ko yung teacher eh. And parang nag-seek po ako ng advice sa parents ko. Sabi ko, ano po ba yung magandang kunin na course? Kasi yung pinagpipili ko po nun is business ad or pagiging teacher. So, ang sabi sa akin po ng parents ko, kung ano daw po yung parang unang pumasok sa utak ko na gusto kong course, yun po yung kukunin. And yun na nga po, tinake ko na yung course na education, and it runs naman po in our blood yung pagiging teacher, kasi from my grandparents up to sa akin po and sa mga pinsan ko, lahat po kami nasa educational path, nasa educational po kami. Tawag ito, nasa educational line po yung mga courses namin, and here I am po, teacher with 3 years in service and taking masteral now. And I think ito po yung isa sa mga best decision na nagawa through the help po of guidance. So, sunod po, guidance is a process of facilitating personal and professional growth of an individual in a scientific way. So, meaning po, yung guidance po is a continuous process. Parang sa learnings po, di ba yung learning, yung meaning niya is, learning is a continuous process na nakakatulong po sa pag-mold and pag-influence ng ating personal and professional aspect in life, and sometimes through guidance po, nakaka-affect din ito sa ating behavior and attitude, kasi based din po ito sa nagbibigay ng advice eh. Kung yung binibigay ba na advice sa'yo is para sa kabutihan mo or para sa hindi. Kasi meron po mga ganyan eh, mga ganyan na case na nagsisik ka ng advice kasi parang naguguluhan ka, di mo alam kung ano yung gagawin mo. So, nag-seek ka ng advice. Pero yung iba po, yung binibigay na advice, parang mapapasama ka. Depende naman po yan sa magbibigay ng advice. Pero, karamihan naman po talaga yung mga advices para sa good. And yung depende na po yun sa kung susundin natin or hindi. Next po, guidance involves creating an awareness of strengths and potentials of an individual for overcoming problems. So, dito po, meaning to accept and gain a better understanding ng sarili po nating characteristic and potential
And para din po ma-build yung trust natin sa ating mga sarili in terms of decision making through the help po of guidance. Sunod po, guidance aims at making the individual self-directing, self-accepting, and self-understanding. So dito po, parang mas nakikilala natin ng lubos ang ating mga sarili kasi pag yung binibigay na guidance or binibigay na advice sa'yo, parang biglang nag-pop sa head natin na, oo nga, kaya ko to, parang ako to. So gagawin mo na po yun. And yung it aims naman po to have a purpose on how are we going to handle ourselves and to deal with the problems. Parang yung yung individual development ng ating mga sarili para ma-reach natin yung tinatawag na maximum capacity na kaya nating i-handle sa life. Okay naman po, clear po? Yes po. Thank you. So, next po, guide. So, guidance is for everyone. Meaning po, lahat pwedeng magbigay ng advice. And sa guide po, it could be direct, or ito po yung point out pino-point out po dito kung ano yung dapat mo talagang gawin para mag-guide ka. Direct to the point po yung binibigay sa yung advice. Sunod po, pilot. Sunod po, manage. Ito po facilitate yung mga tao na need talaga ng guidance in terms of any aspect in life. Kailangang i-manage po talaga yung sa decision making na gagawin. And last po yung steer. Ito po to give a piece of advice or information po concerning the development of the situation, or to give solution to the problem, or to give solution para po ma-solve yung kinakaharap na problema ng isang tao in terms of educational, vocational, spiritual, or kung ano pa man pong aspect in life. So, sunod po. Definition. So, according po to Arthur Jones, so guidance is a personal help that is designed to assist a person to go somewhere and do something. So, lahat naman po tayo kailangan ng guidance, no? Kahit po bata or matanda, lahat kailangan ng guidance para ma-solve po natin yung mga problema natin and para po mapunta tayo sa right path, and need natin po itong para magtulungan tayo to be more purposeful in life, para magkaroon po ng meaning yung life natin in terms of choosing the right career or right path. So, our life po is dynamic and the world also is changing every day. So, dito po talaga, change is the only permanent in this world. So, we must face po different challenges or problems that we need, or we really need to seek guidance to lead us to a better path dun po sa mga experienced na tao or sa mga guidance counselor, sa magulang natin, sa friends natin, sa teacher natin, and kung sino pa man pong pwedeng makapagbigay ng advice para matulungan po sa problema or sa pagpili ng mga dapat gawin. So, next po is Emery Stoops. So, sabi po ni Emery Stoops, guidance is the continuous process of helping individual to develop the maximum of his capacity in the direction of most beneficial to himself and society. So, dito po parang sinasabi ni Emery Stoops na every day we learn. Sa nakakasalamuha nating mga tao, palagi tayong may natututunan. So, kahit direct or indirect guidance man yan, it is necessary in our life dahil
yun na nga, marami tayong natututunan, new learnings, para i-apply natin sa everyday life natin, and para maging knowledgeable person tayo in facing difficulties in life, and dito din po nasusubok kung paano talaga natin i-handle ang isang sitwasyon para maging, para maging better person sa pag-choose ng tamang desisyon. So, sunod po, guidance is a concept as well as a process. So, as a concept, guidance is concerned with the optimal development of the individual. So, dito po, ito na po nga yung sinasabi ko kanina na we must reach to the maximum capacity level to handle capacity level of an individual in developing him or herself to handle any situation concerning aspect in life. So, next po. Pwede na katulog po. Next po, what is the purpose of guidance? So, dito po sa picture, makikita po natin na yung, parang ito po yung mga words na nagda-direct sa word na help, assistance, support, Halika na, dito ka na. and Naiga ka lang naman. Panero ka ako. Hindi man gusto, nagsabahin kong duwang bisis. excuse me po, pwede pong pa-mute or ako po yung mag-mute. Okay na po. Thank you. So, purpose of guidance. So, dito naman po sa purpose of guidance, to enable the individual or the person to be matured, socially responsible, economically self-sufficient, and ultimately to be self-directing citizen. For that, necessary programs are undertaken for his best development. So, dito po, sinasabi dito na pag nag-seek daw tayo ng advice, imposible talaga na wala tayong new learnings na makukuha with the help of more experienced person to improve yung sarili po natin and mag-matured yung pag-handle natin ng mga bagay-bagay or yung pag-matured ng pag-handle ng mga situation. And alam naman natin kung kailan natin mailalabas yung best natin kapag napili po natin yung tama or yung dapat nating gawin. Next po, it enables the individual or the person to take right decision in each and every stage of his life by overcoming the necessities and incorporating the necessities. So, dito naman po, guidance facilitate us to make the decision-making right with the corresponding responsibility to every action we make. Kasi di ba po, pag sabi, in every action, there's always a reaction. So, para kung yung sa isang galaw natin, meron kagad corresponding responsibility na dapat tayong accountable. And nakakatulong din ito para ma-build natin yung mga tiwala sa sarili pagdating sa pagdidesisyon sa mga shortcomings or yung mga bibigla-biglang dumarating na mga problema na kinakaharap natin. So, next po, to achieve of self-sufficiency in each and every aspect of life, the individual or the person is helped to analyze himself clearly
Example po dito yung strength, yung limitation, yung interest, yung aptitude, abilities, and potentialities. Dito po, mas nakikilala natin yung sarili natin sa kung ano yung mga gusto nating gawin. Kung saan tayo mas masaya, kung saan tayo mas mag-improve, kung saan tayo mas magpa-progress, at kung saan tayo mas nag-excel. Dito po, during my first day of service sa school po, parang na-assign po ako na kasamang gumawa ng SIP. Yung SIP po, di ba po yung School Improvement Plan. Yung parang 3 years na mga data po yun, 3 years back na mga data, or yung mga kailangang i-update. And nahirapan po talaga ako sa paggawa nun, yung mga table, yung mga, kasi wala pa po akong experience pagdating sa paggagawa nun. And syempre, meron po tayong kasabihan na wag mahihiyang magtanong. So nag-ask lang po ako ng mga questions sa mga master teachers, sa principal, and dun po sa dating gumawa nun kung paano ba talaga yung paggawa noon. And yun na nga po, parang step by step tinuturuan niya ako, ginaguide niya ako kung ganito ba yung dapat gawin, sunod ito na, tapos ganyan na. And thankful naman po ako kasi maganda naman yung kinalabasan, nagustuhan ng principal, and yung pag-ano po nung dating gumawa, okay daw po sa kanya kasi parang mas napaganda daw po kasi may mga design na yon, may mga para mapaganda yung pag-submit nung SIP sa division office. So, yun po yung sa akin. So, next po is guidance is organized with the help of different services to provide realistic information about potentialities of the individual and the opening of the world of work in which he is best fitted for. So, dito po, kaya nga po may guidance office, di ba po sa school may guidance office. Pero yung guidance office kasi para po, dun po sa office na yon i-clear out yung mga problems or mga alitan, ganon. Nung may face-to-face, yung student to student, student to teacher, meron din po nung yung teacher to teacher, meron pong mga cases na ganon, and palagi pong nasa gitna yung guidance counselor na kung saan siya po yung mas nagbibigay ng mga clear or nung mga dapat gawin to improve or to solve the problems occurred during that time po. So, yung overall po na purpose ng guidance is to invite the development of individual to the highest extent of his or her life in terms of any aspect in life. So, mas naintindihan po ba natin kung ano po yung ibig sabihin ng guidance? Kung ano po yung meaning niya para sa atin? And kung ano po yung purpose nito, kaya ito nag-i-exist. Okay po, naiintindihan po, clear naman. Kasi kung sa naman po ito self-explanatory kasi meron na po tayong knowledge about sa guidance. So, lastly po, functions of guidance and counseling. So, dito po, we have 3 functions. The adjustmental, the developmental, and the orientation. So, what is adjustmental? So, pag sinabi po natin na adjustmental, parang client-centered po siya. Parang naka-centered siya dun sa mas nangangailangan. And naka-focus talaga siya sa specific na needs ng bata or ng teacher, ng parents, or ng mga other colleagues natin or other personnel. So, parang itong adjustmental po ay mas naka-focus to have more good days than bad. Meaning,
we just need to accept changes in life in the new environment. Kailangan po natin na tayo yung mag-adjust sa new environment na kinalalagyan natin. And next po yung orientation. So, they orient the student in the problem of career planning, educational programming, and direction towards long-term personal aims and values. So, dito naman po, it helps naman to cater the needs of the person in terms of decision-making in life and help po a wise decision. Yung para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang po sa ikabubuti mo, ikabubuti dapat ng lahat yung naiisip po natin. Kasi parang one decision po can affect many people surrounds us. That's why po we need to balance, we need balance our decision. Kailan pipiliin ba natin yung mas ayos na solusyon, pero merong mga yung word po na masasagasaan ng mga tao sa mga decision na ginagawa natin, or kaya dun po sa mas balance na kung saan pantay lang po yung magiging effect sa both parties, sa'yo at sa mga mas nakakaraming tao. So, lastly po is the developmental. So, it is concerned with helping the people to achieve self-development and self-realization. Dito naman po, helping someone in making self-sufficient and independent and to improve the understanding of self. So, helping yung self po natin, helping the individual to plan for a productive life in their personal goal and development. So, in overall po, development should to lead